is Manager Easy Raji. I am from BTVTED MT2A. So today I am going to talk about the continuation of the dishonesty, types of dishonesty. It's all about the fraud and credit card fraud. So when we say fraud, it is when someone is lies and deceive another person to gain money, property, or any benefits. It becomes a crime when someone hides the truth or gives false information to harm another person. Na ang ibig sabihin ng fraud ay ito ay pangdaraya na para lang makakuha sila ng mga pangangailangan, katulad na lang ng mga bagay-bagay na kinakailangan, tulad na lang ng pera o ari-arian. Yun yung sinasabing fraud. So, why do people commit fraud? So, from the word commit, ito yung sinasabing na gumawa ng panlilinlang. So other people, bakit nga ba ginagawa ng mga tao yung panlilinlang? So, ginagawa ng tao ang fraud or fraudulent or pandaraya dahil may pangangailangan, may tsansang makakapanloko at naisip nila okay lang ang panlilinlang or pandaraya. Ginagawa lang nila yon dahil may mga rason sila. So, this is the triangle, the fraud triangle. The fraud triangle, nabubuo siya ng financial pressures, opportunity, and rationalizations. So, sa financial pressures, is na sinasabing na yung isang tao ay may kailangan o problema sa pera. Kaya nagagawa nila yung pandaraya. Ang second is yung opportunity. Ang opportunity ay ito yung mga pagkakataon na para magawa nila ang isang pangdaraya o panloloko. The three is yung rationalism. Rationalism or rationalizations, iniisip niyang tama lang o may dahilan pa. Tama lang yung ginawa nila, kaya ginawa niya yung panloloko sa ibang tao. So kapag nabuo ang tatlong yung fraud triangle na to, may chance talaga na gagawin ng isang tao ang isang pandaraya. So, let's proceed for the credit card fraud. Credit card fraud ay nangyayari kapag may nagnakaw at gumamit ng iyong credit card information nang walang pahintulot mo. Kumbaga yung credit card, ito yung ninanakaw yung mga informations about sa credit card mo, kaya nagagamit nila yung card mo na ubusin yung pera sa loob. So, may dalawa na pinakakaraniwang na paraan nito. Ito yung skimming at card cloning. So, yung skimming, paggaya ng impormasyon ng card gamit ang mga makina tulad ng ATM. Katulad na lang ng for example, kumuha ka ng pera, tapos doon sa ATM sinwipe mo. So doon makukuha yung impormasyon mo, kaya nakukuha nila or nagagaya nila ang mga impormasyon sa credit card mo. Sa second is card cloning. Yung card cloning, ito yung sinasabing paggaya ng peking card gamit ang ninakaw na impormasyon. Kumbaga, ninakaw nila yung impormasyon mo para makagamit sila o makagawa sila ng peking card na katulad ng card mo din, ng credit card mo. So, we have four common ways credit card fraud happens. The first one is card present fraud. Card present fraud, ito yung nangyayari kapag nanakaw ang mismong card mo o gumamit sila ng peking kopya.
When you say card present fraud, ito yung sinasabing kapag hawak ng magnanakaw yung card mo. Yun yung sinasabing card present fraud. Yung sinasabi, the next one is card not present fraud. Ito yung sinasabing nangyayari online kapag kinuha ng magnanakaw ang impormasyon ng card mo. Kapag impormasyon lang ang card ang nakuha sa'yo. Yun yung sinasabing card not present fraud. Kumbaga, wala yung card mo sa kanila, but yung information lang yung kinuha sa'yo. Ang pangatlo is yung skimming. Katulad na lang ng sinabi ko kanina na yung skimming is yung in-steal yung card mo. Katulad na lang, nangyayari ito kapag nag-swipe ka ng card mo sa ATM or sa store, ganyan. So, nakakopy nila nakukuha nila yung mga informasyon sa card mo. Kaya nagagaya nila ito. Ang pang-apat is card cloning. Card cloning is using that stolen info to make a fake card and spend your money. Kumbaga, yung card cloning is gumagawa sila ng peking card na katulad din ng card mo para magamit nila yung pera mo sa card na yon. Yun yung sinasabi, or nai-spend nila yung card mo gamit ang peking card na yon. That's all. Thank you.